Amen. Good morning po sa mga kapatid natin at tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay about sa deity of the Lord Jesus Christ. Sa pong ulitin natin ang ating mga pagbati. Happy New Year! Panalangin natin ang pagpapala ng Panginoon sa ating buong taon. Ngunit ngayon tayo po ay magbabasa ng mga talata tungkol po kay Jesus Christ. Our lesson for today is about the deity of the Lord Jesus Christ. When we say deity, kadyosan, we believe that the Holy Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit, sila po ay equal when it comes to their attributes. When we say attributes, mga katangian. Kung ang Father ay omniscient, ganoon din po ang Ama, ganoon din po ang Anak, at ganoon din po ang Holy Spirit. Kung ang Father po ay omnipotent, ganoon din po ang Anak, at ganoon din po ang Holy Spirit. Kung ang Holy Spirit po, kung ang Father po ay omnipresent, ganoon din ang Ama, at ganoon din ang Holy Spirit. So, ang tawag natin dyan, co-equal. Equal in power, equal in presence, and equal in knowledge. But when it comes to roles, doon nagkakaiba ang Ama, Anak, at Banal na Espiritu. We believe in one God, one being, but in three persons, Father, Son, and the Holy Spirit. So we cannot reconcile that, but because the Bible tells us so, that means that is the things that we need to accept by faith. Hindi lahat ng mga bagay na hindi natin mapaliwanag, it doesn't mean that we cannot accept it. So the Holy Trinity cannot be explained by our limited mind. So magbabasa po tayo ng maraming scriptures. Punta po tayo sa Matthew 28, verse number 18. Unang-una, pag-usapan po natin yung omnipotent ni Jesus Christ. Yung ating pong, masyado malaki itong Bible. Wait lang po. Yung series po natin sa Book of Mark, makikita natin yung pagiging omnipotent ng Panginoon sa Kristo. When we say omnipotent, omni means all, potent power, all power. In Matthew 28, verse number 18, kung dyan po kayo, sabay-sabay natin basahin. Ako wala pa. Pero nandyan po sa ating screen. Maliit ang ating screen, hindi ko mabasa dito, pero guide lang yan. Matthew 28, verse number 18, Jesus Christ said, "And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth." Now, ibig sabihin ba, nung si Jesus Christ nasa lupa siya, wala siyang kapangyarihan? Hindi po yun ang ibig sabihin. Makikita natin sa Philippians chapter 2, yung tinatawag na kenosis. That means, Jesus Christ emptied himself, pero hindi ibig sabihin nag-stop yung pagiging Diyos niya. At hindi ibig sabihin nag-stop yung pagiging omnipotent niya, kundi hindi niya pinapairal. But this time, Jesus Christ is reclaiming. Kumbaga, inaari niya uling ganap ang kanyang sarili bilang omnipotent. Jesus Christ is omnipotent over all things. Makita natin yan nung siniris natin yung Gospel of Mark. At nasa Gospel of Matthew din yan. Kaya sa Gospel of Matthew po tayo titingin sa ngayon. Unang-una, over diseases. Sabi ng Matthew, punta muna tayo sa Matthew chapter 8. Punong-puno ang Gospels ng mga miracles ni Jesus Christ. Dito po, hinil ng Panginoon, ang isang example ay yung leper. And when he was come down from the mountain, great multitudes followed him, and behold, there came a leper, and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. And Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed. And Jesus said unto him, See thou tell no man, but go thy way, shew thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded for a testimony unto death. Now, this leper, hindi natin alam yung kanyang pangalan, but because of Jesus Christ, He is omnipotent over all diseases. Kahit yung pagiging yung leper, isa sa mga pinangdidiriang sakit noon, pinagaling ng Panginoon. At sa verse number 4, makikita natin, sabi ni Jesus Christ, See thou tell no man. And there's a lot of reason sapagkat hindi pa time. And makikita din natin, pag binasa natin ng Matthew, Mark, Luke, John, ang sabi ng Gospels, walang sakit ang hindi niya pinagaling.
lahat ng uri ng karamdaman, pinagaling ng Panginoon. So sa atin, may mga sakit na cancer na wala pang lunas. Halimbawa, pag nagkaroon ka ng cancer sa buto, wala namang gamot dyan. Sasabihin ng mga doktor, tatry lang nila yung ibang mga proseso, pero sure na yon. Yung kaibigan ko, nung high school, third year, dun namatay cancer sa buto. Parang sobrang sakit, namimilipit siya. And then, batang-bata pa siya, I think 26 years old, 25. But, for the Lord, because He is omnipotent, walang sakit ang hindi niya kayang pagilingin. And also, tayo mga Baptist, we still believe in miracle. Kasi, hindi ibig sabihin, hindi, sa ibang mga church, nagpapagaling sila O, galing. Hindi naman tayo ganun. Pero hindi man ibig sabihin na si Lord, hindi nagpapagaling ng sakit sa ngayon. Maraming mga cancer patient, stage 4, gumaling pa din. Kung naalala niyo si Pastor Joy Arturo, I think stage 4, stage 3 na siya Dito yung kanyang mga bukol-bukol dito sa leg. Pero, pinagaling din pa rin siya ng Panginoon. And praise the Lord for that. Next one is over demons. Now, sa panahon ngayon, pag sinabi nating demons, maraming nakapaloob dito Iniisip natin yung cartoons o demons, yung kapitbahay natin, demonyo. Pero when we say demons, ito yung mga fallen angels. Kahapon, habang papunta ako dito, nagkikinig ako ng lecture sa guest professor namin. Yan palang mga espiritista, yung mga sorcerers, mga witch. Meron silang tinatawag na spirit guides. Yung mga astrologers. Sila yung nagsasabi sa'yo na yung spirit guide, yung magsasabi sa kanila ng kung ano yung tungkol sa taong to. Kaya nga yung mga witch, mga sorcerers, mga astrologers, pwedeng totoo yung sinasabi nila, bakit minsan nahuhulaan nila, di ba, doon sa may bolang kristal, bakit yung mga manghuhula, minsan specific yung pagkakahula nila sa'yo? Kasi may mga spirit guides sila. And that is fallen angels, mga demons. But in the Bible, we can see maraming pagkakataon na yung mga diablo takot na takot sa Panginoon. Makikita natin sa James, ang mga diablo, hindi lang nila kilala si Jesus Christ. Naniniwala sila kay Jesus Christ at nanginginig pa. Kaya sabi ni Santiago, sinasabi niyong naniniwala kayo sa Diyos, naniniwala din ng mga demonyo, nanginginig pa. That means, hindi lang nila alam, kundi alam din nila in emotion. So pag sinabi ng Panginoon, lumayas, umalis ka, itong espiritong to na sumapaw dito, pinapalayas ng Panginoon, sumusunod sa Kanya. Meron ng isang kwento meron isang babae, nagpe-pray siya na, sana po, bigyan niyo ako ng ganito, makakain for 1 month. Ngayon, narinig ng isang mayaman na hindi naniniwala sa Diyos. Ganon. Sige, inutusan niya yung sekretary niya, itong babaeng to, padalan mo pa ng goods for 1 month. Sabihin mo, pag nagtanong siya kung sino ang nagdala, nagbigay, sabihin mo, demonyo. Tapos, binigay na ng sekretary dun sa babae. Tapos, nagtataka yung babae, bakit hindi mo tinatanong kung kanino nang galing tong binibigay ko sa'yo? Sabi ng babae, hindi ko na kailangan tanungin. Kasi, kahit ang demonyo susunod sa utos ng Diyos. So, nagets nyo ba? So, yung parang nangyayari yung nagbigay, demonyo. Overmen, sa ating tao, sa gospel, makikita natin, si Jesus Christ, hindi niya lang alam yung iniisip, kilala yung tao, kundi alam niya yung iniisip niya ng mga tao. Jesus Christ perceived kung ano yung tiniisip sa kanya ng... Kaya nagtataka yung mga Pariseyo, nagtataka. Sa atin, hindi totoo yung nakakabasa ng isip. Si Satan, hindi niya kayang basahin yung isip natin. Hindi siya ganun ka-powerful. Kaya yung mga magsasabi sa'yo na babasahin ko isip mo. Di ba? Papipiliin ka ng card. Tapos biglang, kaya ko yun Tapos babasahin ko yung isip mo. Huhulaan ko yung card mo. Ang galing, no? Ano yon? Tricks lang yon. Yung mga nakikita natin sa British Got Talent, American Got Talent,
yung mga magic, pag pinanood mo sa YouTube kung paano gawin yon, tricks lang lahat. Pati yung pagbabasa ng isip, lahat yun well-planned. It takes a lot of talent to do that. Pero sa Panginoon, alam na yung iniisip natin. Kaya nga pwede tayong mag-pray ng kahit saan, kahit sa isip lang natin. Basta pwede, yung iba naman, wag daw mag-pray ng may words kasi maririnig ni Satan. Baka hadlangan ni Satan yung panalangin. Hindi totoo yun, okay? Ibig sabihin, pag nagpe-pray tayo dito publicly, hinahadlangan ni Satan, hindi po. So, you can pray, merong audibly or wala, no problem. Over nature. Jesus Christ, sa verse number 26 ng Matthew chapter 8, makikita natin dito that Jesus calms the wind and the sea. Jesus Christ said, and he said unto them, why are you people fearful, or ye little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. So kahit ang nature, ito po ay sumusunod sa Panginoon. Kasi siya ang gumawa nito. Parang sinasabi dito ng Jesus Christ, bakit kayo masyadong takot? Hindi nyo ba ako kilala kung sino ako? And then pinakita uli ng Panginoon, once again, kung sino siya sa mga disipulo. Another one, si Jesus Christ, omnipotent, over sin. Ito, may mga manggagamot na pwedeng magamot. Pero ang Panginoon, siya lang ang nakapagpatawad ng kasalanan. Kaya mga Pariseo, nagtataka kay Jesus Christ, bakit siya nagpapatawad ng kasalanan? Tanging Diyos lang ang nagpapatawad ng kasalanan. Yun nga yung point. The fact that Christ is forgiving sin in His time, that means He is God. Kaya wag tayo maniniwala sa mga iglesia ni Cristo na nagsasabi na si Jesus Christ ay hindi Diyos. Naisip ko sa series natin sa afternoon service, ang pag-usapan natin mga cults. Kunyari, this Sunday, pag-usapan natin dating daan. Tapos next week, iglesia naman ni Cristo. Next week, Mormons. Next week, Sabadista. Next week, Methodist. Ang Methodist hindi naman ng kulto. Okay? Next week, ang pag-usapan natin, yung gantong cult. Now, any religious group na nagtuturo na si Jesus Christ ay hindi Diyos, ito pa ay kasinungalingan. Kasi isa sa mga proof, when He forgave sin during His time, that means He is truly God. Another one, over traditions. Ito malupit. Minsan, walang pinagkaiba yung panahon noon tsaka panahon ngayon. Tayo ay nakatali sa tradisyon. But Jesus Christ, He is over traditions. Sa Matthew chapter 9, verse 10 to 17, makikita natin dito yung mga publicans. Pinag-aralan natin to sa Mark. Si Jesus Christ kumakain nang hindi naghugas yung kanyang mga disipulo ng kamay. Tapos, yung mga tao, hindi nyo hinugasan yung pitsyel, hindi nyo hinugasan yung saro, hindi nyo hinugasan yung ganto, ganyan. Sabi ng Panginoon, mas binibigyan nyo pa ng importance yung traditions kaysa sa tao. Sabi ni Lord, they that be whole need not a physician, but they that are sick. Kaya si Kristo kumakain kasama ng mga makakasalanan. Another one, Jesus Christ is God. He is omnipotent over death. Paano to? Paano natin mapapatunayan na si Jesus Christ omnipotent over death? Nung siya ay nag-resurrect. Yung resurrection. Kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse number balikan natin. 1 Corinthians chapter 15 verse number mga last verse yun eh. Verse 55. Ano sabi yan? O death, o kamatayan, where is thy sting? Nasaan ang iyong kamandag? O grave, where is thy victory? Ang libingan, nasaan ang iyong pagkapanalo? The sting of death is sin. Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. And the strength of sin is the law. But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. So Jesus Christ is omnipotent
over death because He was resurrected. Kaya wala nang kamandag ang kasalanan. Any question po bago tayo pumunta sa omniscient? Alam ba ni Jesus Christ na siya ay mapaparusahan before siya dumating dito sa lupa? Before siya ipanganak? Yes. Alam lahat ng Panginoon. Kaya nga nung nandun siya sa Garden of Eden, ang sabi niya, not my will, but thy will be done. Sabi niya, Father, let not this cup pass from me. Huwag mong hayaan itong sarong ito ay bumuhos sa akin. That cup, it means the wrath of God, the wrath of the Father, na ibubuhos kay Jesus Christ. Because when Jesus Christ on the cross, nung siya ay nakahang sa Calvary, cross of Calvary, the sin of humanity was poured out upon Him. Kumbaga, na-impute, parang sa bangko, na-account, napunta sa Kanya lahat ng kasalanan natin. And because of that, siya yung tumanggap ng punishment. So, alam na ni Jesus Christ lahat yun. Kaya sabi ng Hebrews chapter 12, verse number 2. Tingnan natin. Andyan pa po kayo, mga kapatid? Amen? Hebrews chapter 12, verse number 2. Ang sabi po dito, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Sino ang may akda at sino ang magtatapos ng ating pananampalataya? Si Kristo. Who for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and He sat down at the right hand of God, of the throne of God. Ang sabi po ng Biblia, who for the joy that was set before Him. Ano yung joy dito na inilatag sa Kanya? Why Christ endured the cross? Kung bakit niya itiniis ang cross? Kung bakit niya dinispise yung kahihiyan? Alam ba natin na ang mga Hudyo, pag inner garment, di ba sa atin may inner garment tayo? Ito bago tong long sleeve, nagsasando pa tayo. Sa kanila, kahit naka-inner garment ka pa lang, hubad ka na nun. Hubad ka na. Paano kung wala kang inner garment? Yung sa Kristo, nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, siya ay naked. Hindi na nga natin alam kung meron siyang takip sa kanyang private parts or whatever. Pero yung wala pa lang siyang inner garments, kahihiyan na yon. Bakit si Jesus Christ, dinispise niya yung kahihiyan? Bakit niya in-enjoy yung cross? Why? Kasi dun sa joy that was set before Him. Ano yung joy dito? Yung tayo yon, ikaw at ako na magkakaroon ng kaligtasan, ng salvation. So when Jesus Christ carrying the cross, when Jesus Christ hung on the cross, He's thinking about me, He's thinking about you, na kung hindi niya gagawin ito, hindi magkakaroon ng salvation. Hindi magkakaroon ng kaligtasan. Another one. Anong oras na? 9:53 na pala. Ang bilis. He is omniscient. John chapter 2, verse 24. Si Kristo, alam niya lahat ng bagay. John chapter 2, verse 24. But Jesus did not commit Himself unto men because He knew all men. Pagdating natin sa verse number 25, and needed not that any should testify of man, for he knew what was in man. Hindi niya lang alam lahat ng tao, kundi alam niya rin kung ano ang nasa loob ng tao. So, hindi niya ibinigay ang kanyang sarili. Hindi niya na-offer ang kanyang sarili. Kasi itong mga taong to, sumusunod lang sila dahil sa miracles. He is omniscient. When we say omniscient, omni, all, scient, or science, knowledge, all knowledge. Sa atin, walang taong omnipotent, walang taong omniscient, kasi limited lang yung knowledge natin. Meron kayong mga specialties, meron kayong mga field na magagaling kayo na hindi magaling ang iba. Pero ang Diyos, alam niya lahat. Alam niya lahat ng skills at kaya niya rin itong gawin. He knew about whereabouts of Nathanael.
Alam niya kung saan nakaupo si Nathaniel. Verse number 48. Hindi niya pa nakikita si Nathaniel. Alam niya. Verse number 48. Nathanael said unto him, Whence thou knowest thou me? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called unto thee, where thou was under the fig tree, I saw thee. At ang matindi dito, pag binasa mo to at pinag-aralan mo ng malalim, anong ginagawa ni Nathanael dun sa under the fig tree? Sino ang makahula? Na-preach ko na to. Yun, nagbabasa siya. At ang binabasa niya, yung Genesis. Hindi niya lang alam kung nasan si Nathanael, alam niya din kung ano yung ginagawa ni Nathanael. Binabasa niya yung account ni Jacob, na yung si Jacob, doon sa may, nung siya ay tumakas kay Iso, natutulog siya, nananaginip siya na yung mga anghel, merong stairways, if I'm not mistaken, na yung mga anghel nagpanik, bumataas, bumababa. Alam ni Jesus Christ yung lahat. He knew the plot of Judas. Kaya nga nung sa Garden of Gethsemane, nung uhulihin na si Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, tinawag niya pa si Judas na friend, friend, gawin mo na yung gagawin mo. Ba't niya kaya tinawag na friend? Sa huling pagkakataon, baka pwede pa magsisi si Jesus Christ, ay si Judas, pero hindi, alam na ng Panginoon. Alam niya yung plot na ipagkaluluwa siya ni Judas. He knew the hearts of the Pharisees. Pinag-aralan natin to sa Book of Mark, thoughts of the scribes. Ang nila ka lang iniisip. Letter E, he knew the sincerity of one scribe. So, hindi natin ito babasahin. He knew the history of Samaritan woman. Ito yung matindi. Bakit yung babae, nag-iigib siya 12 ng tanghaling tapat? That is so unusual. Kasi ang pag-iigib noon, ginagawa sa umaga at sa hapon. Ikaw ba naman mag-iigib ka tanghaling tapat? Pero kung dito sa mabuhay, kahit ka lang tanghaling tapat, mag-iigib ka talaga. Kasi walang tubig eh. Pag merong rasyon. No, why? Kasi ayaw niyang umalibulo. Kasi ang babae noon, paggawaing bahay sa kanya lahat eh. Parang homemaker. Pati pag-iigib ng tubig. Bakit hindi siya sumasama sa mga babae? Kasi siya ay forsaken. Meron siyang immoral life na kahit ang kanyang kababayan, tinatakwil siya. Kita niyo yun? Pero alam yan lahat ni Jesus Christ. He knew the problems of His disciples. Yung pagmamataasan ng mga disipulo, alam din ng Panginoon. Kaya nga, pag pinag-aralan mo yung sila Tadeus, yung mga hindi masyadong name-mention, parang hindi mo makikita yung ugali nila. Pero pag sinasabing 12, His disciples, the apostles, gina-generalize na eh. Kasi pare-pareha sila ng attitude. Nagmamataasan. Gusto nilang maging leader. Gusto nilang mapaglingkuran. Kaya sabi ng nanay ni John, Panginoon, baka pwedeng yung isa sa kanan, isa sa kaliwa. Pero sabi naman sa ibang gospel, mismong si John, tsaka si James and John nagsasabi, Lord, kumbaga, hindi lang yung nanay ang nagpupumilit na sila ay maging dakila. Mismong sila, pinipilit din yung sarili nila. Sabi ng Panginoon, hindi yan. Kung gusto nyo maging tanyag, kayo ay magpakababa. Iniisip natin, when we say leadership, para maging tanyag ka, ito yung step. Para maging mataas ka, magsimula ka sa baba. Ganon yung sa world eh. Yung world secularism view. Pero no, sa Panginoon, yung pagiging mababa, yun yung pagiging tanyag. Baliktad. Hindi ka magiging tanyag, hindi ka magiging mababa para someday magiging tanyag ka. No, sabi ng Panginoon, yung diyan ka, yung low profile ka lang, low key ka lang, ikaw ay meek, mababang loob ka, mababang tao na hindi ka mayabang, yan na yung pagiging tanyag, pagiging mababa. Baliktad sa Panginoon. So, alam din ng Panginoon yan. Kaya, sa atin, alam pa rin ba ng Panginoon yung ating mga himutok? Opo. Ikaw at ako, lagi ko nga sinasabi, sabi ni Charles Spurgeon, pati ang ating mga buntong hininga, alam ng Diyos. Diba? Pati yung mga ganito natin, pati yung mga sayang natin, alam ni Lord. Lalo na, nandun siya sa langit, nakikita niya lahat. And He is omnipresent. Binasa natin yan kanina sa Matthew chapter
Hindi natin ito susundin. Yung Matthew chapter, ano na lang, Matthew chapter, sige, ito na lang, Matthew 18:20. Matthew 18:20. Sabi ng Bible, for where two or three are gathered together in my name, there in the midst of them. And then last chapter of Matthew, sabi ng Panginoon, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. That means, ang Diyos, sa lahat ng dako, nandun siya. Parang ganito yan. When we talk about omnipresent, omni-all present, palagi siyang naroroon. Walang dako na wala ron ng Panginoon. How we will explain this? The heaven of heavens cannot contain Him. Ilan ba ang heavens? 3. Ang heaven, yung nakikita nating sky. Pangalawang heaven, yung first heaven, the atmosphere. Second heaven, yun yung abode of the stars. Kung saan ang mga heavenly bodies. Third heaven, yung abode of God. Sabi ng Bible, the heaven of heavens, first, second, and third heavens cannot contain thee. Hindi mailalagay ang Panginoon. Ibig sabihin, napakalawak ng Panginoon. Imagine mo, parang tayong tao, hindi naman tayo kasya dito eh. Kahit anong gawin mo. We are not contained with this remote control. Ganon, ang Diyos, hindi siya box ng anuman. Hindi siya box ng time, hindi siya box ng sphere, hindi siya box ng space, hindi siya box ng physical realm. At ganoon din ang spiritual realm, ng spirit world, hindi siya box. Kasi Diyos siya. Kaya nakikita niya lahat ng bagay. Nakikita niya ang lahat ng sa atin. And another one, bakit si Jesus Christ Diyos? Because He is worshipped by God. He is worshipped as God. Worshipped by the angels. Oh, ito maganda to. Napaka-theological ng ating pag-aaral ngayon. Alam niyo po, ang mga anghel, hindi sila niluluhuran, hindi sila pinupuri, hindi sila ina-address na Lord, hindi sila sinasabing God. Kaya mali yung mga Pentecostal dun sa kanilang doctrine, na nung sinabi daw ng Diyos na, let us make man according to our own image. Yung us daw doon, kasi oneness sila oneness. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala na may anak, hindi sila naniniwala na may Holy Spirit. Wala talagang ganon. Walang persons sa Godhead, isa lang. Sa atin, isa ang Diyos, 3 persona. Sa kanila, yung anak, yung Espiritu, yung Ama, wala yun. Walang ganon. Walang Trinity. Kaya yung sinabing, let us man, yung us daw doon, that is plural, ibig sabihin yung mga angels. Sa Bible, yung description ng mga angels, kakaiba. Kung sa image ng angels tayo ginawa, matindi. At ang angels, sila ay kakaibang being. Hindi sila katulad natin. Pero sabi ng Bible, again, verse number 6 of Hebrews chapter 1, when He bringeth in the first begotten into the world, He said, and let all the angels of God worship Him. Lahat ng anghel ng Diyos ay luwalhatiin siya. Di ba? Sasabihin ba ng Diyos na i-worship ang Son? Sasabihin ba ng Ama na i-worship ang Son kung hindi sa Diyos? Ang worship ay para lang sa Diyos. May mga words tayo na ascribe lang talaga sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin sa asawa mo, sinasamba kita. Kaya mali yung brother, pangalan mo, nag-New Year na nakalimutan. Brother J, mali yung kanta na sinasamba kita. Mali yun. Kasi ang worship, ascribe lang yan. Hindi pwede sa asawa mo. Sa Diyos lang talaga. Okay? So, wag ka na mag-compose na sinasamba kita. Ha? Para lang yun sa Diyos. And, isa pang side note natin dito. Bakit kaya hindi pwedeng anghel ang mamatay para sa atin? Kasi, kasalanan ng tao ang dapat tubusin. Kaya dapat tao din ang tumubos ng kasalanan niya. Ngayon, ang problema, ang Diyos, hindi siya tao. God is Spirit. Kaya nga si Jesus Christ, nagkatawang tao. God-man. Para makarry niya yung sin ng lahat ng tao. He was worshipped by the shepherds. Yung mga shepherds, winorship ang Panginoon nung siya ay
ipinanganak. Christ is born. By the wise men, napaliwanag natin ito nung nakaraan, by a leper, yung ibig sabihin, yung may sakit, by a ruler, by a Syrophoenician woman, ito yung isa sa mga pinagaling ng Panginoon, o yung Syrophoenician woman, ano ba nangyari dito? Tama. And by a mother, winworship din siya ni Mary. Pagdating ng Acts, makikita natin, si Mama Mary, kasama siyang nagtitipon ng mga disipulo na nag-worship sa Panginoon. Hindi siya ang win-worship. Okay? Ang Catholics, dyan sila nagkakamali eh. Win-worship nila si Mary. Or mediatrix. Pag natin sabi ng mediatrix, media, or mediator, mediatrix. Mary as mediator, mediatrix. That is wrong. Kahit si Mary, winnership niya si Jesus Christ. And also, He forgives sins. He judges. Alam natin, pinaliwanag natin kanina, nagpapatawad ang Panginoon a lot of times in the gospel. And He judges. Siya ay naghuhukom. At si Kristo, Diyos, dahil He saves. Siya ay nagliligtas. Now, attack on the deity of Christ, or those people na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, that means that is heresy. Ibig sabihin, karumal-dumal na doktrina. Ito ay kalapastangan sa Panginoon, sa Panginoong Kristo na hindi siya maniwala na siya ay Diyos. Actually, yung word na Lord, mas mabigat yun kaysa sa God. Kasi, yung Lord, that is master, you have relationship. God is God of the unbeliever. God is God of the believer. Pero yung mga unbeliever, wala silang covenant relationship sa Diyos. Tayo, we can call God as Father, as Lord, because we enter a covenant relationship with Him through our Lord Jesus Christ. So, ang Panginoon nagliligtas. He judges, He forgives sin. He is omnipotent, omniscient, omnipresent, and He is worshipped as God. Now, may mga pagkakataon sa Bible na parang si Jesus Christ, hindi niya alam. Halimbawa, nagtanong siya, who touched me? Sino humawak sa akin? Oh, pastor, di ba yung tanong? Kung Diyos siya, bakit siya nagtatanong? Sino humawak sa kanya? Pero alam din natin sa logic na hindi ibig sabihin, nagtatanong, hindi mo alam. Hindi lahat ng nagtatanong, hindi alam ang sagot. Minsan, tinetest lang nila yung knowledge natin. Or, di ba, pag mag-boyfriend, girlfriend, mahal mo pa ba ako? Mahal mo ba ako? O ganyan. Alam naman na natin yung sagot. Okay? Any question po sa sa pagiging omni ng Panginoon? Omnipresent, omniscient, omnipotent, omnipresent, o sa deity ni Jesus Christ? So, this church, ang true church, naniniwala sa deity ng Panginoon. Kaya ang iglesia ni Kristo, sila ay hindi kabilang sa itinatag na iglesia ng Panginoon. Hindi sila ang iglesia ng Panginoon. Iglesia ni Kristo, pero si Kristo sa kanila hindi Diyos. Tao lang. That's wrong. Kahit pabalik-baliktarin mo pa yung Bible, kahit gamitan mo pa yung John chapter 1, verse number 1, kahit gamitin pa ang small letter yung God. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Yung iba gagawin nila small letter para masabing hindi siya Diyos na katulad ng Ama. Maliit lang si Diyos. Hindi po. Malinaw po ang Biblia na si Kristo ay Diyos. So pasalamat tayo ay nasa totoong simbahan. Hindi yung building. Kumbaga, yung teachings, ang pillars, ang foundation ng totoong simbahan ay yung turo. Kahit maganda yung simbahan mo, di ba, yung mga compare mo sa temple, napakalinis sa Jehovah's Witnesses, ang tawag nila Kingdom Hall. Napakalinis. Sa Mormon, napakalinis. Sa Iglesia INC, napakalinis. Ang gaganda ng building na. Pero ang turo, mali. So, they will
they will suffer damnation from the Lord. Question po? Wala po tayong question. Let's all stand up at manalangin po tayo sa ating Sunday School opening. At pagkitas po ng ating Sunday School opening, tayo po ay magkakaroon ng konting break. Father God in heaven, we thank you for this day. Salamat po sa inyo pong pagpapala sa amin. At we thank you, Lord, sa aming pong lesson. Dalangin po namin na yung mga amin pong narinig ay hindi po masayang, kundi mailagay po namin ito sa amin po sa isipan. Dumating po yung time na kailangan naming depensahan ang pananampalataya namin. Lalo na sa pagiging Diyos ng aming Panginoon Kristo ay maidedepensahan po namin. Bless you po ang aming Sunday School offering at ang aming worship service. And all things we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Brother Jeff, please assist natin yung ating Sunday School offering.